Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay at tumatangkilik itong aming stasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yan, tayo ay nagbabalik sa ating pong pag-uusapan na ngayon pong araw ng buwan ng December. Nga po at nga po, malapit na po ito nga po pala yung Kapaskuhan. Yan. At malapit. Ngayon na yung Kapaskuhan na kasi 24 nga po eh. So, 25 ang Noche Buena at 25 na po ang araw ng Kapaskuhan. Yan. So, happy maligayang Kapaskuhan po sa lahat po ng sumusubaybay at matangkilik sa aming pong istasyong ito, ang EGMI Online Music Radio, kung saan nga po ay talaga naman po napapasalamat kami sa lahat po ng sumusuporta at tumatangkilik at kumakapit nga po sa aming pong mga subscriber. At salamat din naman po sa lahat po ng mga nagbibigay ng mga mensahe na inyong pinaabot. Ito ay nakaka-joy at nakaka-sarap pong basahin at pakinggan din po ang inyong pong mga mensahe na kung saan ay nakakapag-encourage po sa amin upang kami magpatuloy ang inyong likod na si Prox Banks dito po sa ating pong laging tinatopic po, no, every month, every week o every a year na, no. At maraming po salamat sa inyo pong yung ginagawa at ngayon nga po malapit na pong mag-end ng 2025 yan at abangan nyo nga po yung ating pong last end year ng ating pong topic. At ngayon nga po ay sineselebrate itong ating Kapaskuhan, ang ating pong December 25 na. At since last year din po ay ako po nagbigay po ng konting mensahe regarding po sa ating pong Kapaskuhan, anong kahalagahan ng Kapaskuhan, no, sa ating buhay. At ngayon naman po ay atin naman pong bigyang buhay at pagpapaalala sa sino ba ang dapat nating i-celebrate sa araw ng 20 Kapaskuhan. Yan. Tandaan po natin na tayo po ay yung pong ating pong ginagawang ito ay pagre-remind lang po sa ating pong mga kapatid sa loob ng simbahan at sa labas ay ito'y pagpapaalala at ninanais lang po natin na tayo po ay tumayo sa tama pong ating pong tama na ating pong ginagawa sa ating pong bilang isang Kristiyano. So yun nga po at salamat nga po sa ating pong patuloy ng mga nananalangin sa ating pong mga pastors, sa mga elders at shoutout na rin po sa lahat po ng nandiyan po sa Pilipinas, si Bishop Paul, shoutout po at sa lahat po ng sumusuporta ng EGMI Online Music Radio ay maraming po salamat at patuloy kami na inyo pong mapapakinggan hanggang umabot pa po to sa 2026 at inaayos pa rin po namin yung mga dapat pang i-improve na po dito po sa aming pong topic na aming pong ito'y aming pong ipinaabot namin sa inyo. Yan. At yun po at ngayon nga po ay araw ng Kapaskuhan, araw ng Pasko, araw ng ano bang ibig sabihin ba ng Pasko? So ito na po yung ating pong topic, no. Ano ang kahulugan ng Pasko sa buhay mo? Yan. Ano ang kahulugan ng Pasko sa buhay mo? Of course, kung tayo tatanungin, di ba, ang araw ng Pasko, sabi nga ng iba, ay araw ng pagbibigay, araw ng pagmamahalan, araw ng ginagawa mo yung mabuti mo sa iyong kapwa, sa mahal mo. Yun ang ibig sabihin ng pagkaunawa ng mga iba nating mga kababayan o mga maaaring mga Kristiyano na rin. Ganun din pong naunawa nila, no? Yung pagbibigaya, pagmamahalan. But meron pa pong mas mahalaga doon po sa ginagawa po natin. Of course, isa po yun sa ninanais ng Diyos na ating Panginoon na tayo po ay magmahalan, magbigayan, magpaunawaan, yan.
giveaway yan, magbigay. At tandaan po natin na ang lahat naman po yan ay ina-acknowledge ng ating Panginoon. Yung pong ating pong ginagawang yan. At ninanais ng Panginoon na maging mapayapa ang bawat isa sa ating mga kapwa. Maging tayo po, no? Pero ano ho ba yung kahulugan? Ano ba yung tinatahak natin? Bakit natin sineselebrate ang Kapaskuhan? At dahil nga sa dati nga ay kapag tayo umabot ng Pasko ay inisip natin, yes, ito na, 13-month pay na, di ba? Yes, may bonus kami, yun. Yes, at walang pasok. Yes, makakatanggap ako ng mga regalo. Yan. Yan ay ine-expect din natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano man o hindi Kristiyano, ay yan po ay ating pong ine-expect sa magbibigay. Pero minsan naman po, kung di mabigyan, ay huwag namang sumama ng loob, no? Baka yung taong yun, mas kailangan mo pang siya pa ang tulungan mo kaysa siya magbigay sa iyo, no? So, sabi nga, ang Kapaskuhan ay para sa pagmamahalan, pagbibigayan, pero meron pang mas mahalaga doon sa sinasabing Pasko o Kapaskuhan. Actually, ito i-remind ko lang po, no? Ito nabanggit na rin po sa mga past year na sinabi ko po na ang Pasko talaga sa Biblia, wala naman eh. Actually, ito ay ginawa lang po ng mga Roman Catholic na rin na sa atin, ng mga ating mga kapatid, na magkaroon ng pagdiriwang sa ating pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Yun. Kasi actually kung aanin natin ang Biblia, hindi naman talaga eksakto sa December 25 at malamig ang panahon. Kasi nung panahon yun ay talagang kung matatandaan yung tatlong mago, tatlong hari ay naglalakbay sila, is nasa disyerto nag-aano sila, kung taglamig ang nangyari, baka hindi sila tumagal sa lamig. Kaya hindi po sa pag-aaral ay hindi po eksakto na taglamig o December 25. But masaya naman po na magkaroon po tayo ng ganito pong okasyon na December 25 na ating pong inaalala ang kapanganakan ng ating Diyos. Napakahalaga naman din po yun. Matandaan po natin, bakit siya pumunta, bakit siya isinilang, ay sapagkat siya po ay ibinigay ng ating Diyos Ama upang para hindi para sa hindi para sa mabuting tao, kundi para sa mga masasama. Yung masama o may mga kasalanan, yun po ang kahulugan na kung bakit nagpunta ang ating Panginoon upang i-save po tayo, upang tayong lahat ay maligtas, no? So bilang nyo, pansinin nyo mga kaproks, no? Mga kapatid, ang pagpunta ng ating Panginoon, since na siya'y bata pa, ay meron nang nakaatang sa kanya na ano yun? Yung magiging sandigan natin, na sasandalan natin, na siya yung magkakapagligtas sa atin. Biro bata pa lang, di ba? Meron na kagad. Hindi pa nga siya maaaring yung time na yun, wala pang kamuang-muang, as ang bata ay binigay na sa kanya kung ano magaganap sa kanya hanggang sa kanyang paglaki. No. So ibig sabihin lang po mga kaproks, mga kapatid, na yung ating Diyos na ang ating si Jesus Christ, nung panahon na siya isinilang, ay talagang naandun na sa kanya yung magaganap, yung may mangyari, at yun ang inaasahan ng sangkatauhan. At maging mga nauna na ay inaasahan nila na may darating. Pero nga, sabi nga ng iba nung panahon nun may darating nga doon tagapagligtas. Doon nga, inisip nila doon sa mga mayayaman. Ay sorry po sa mga hari at mga hari, yan, magagana. Pero hindi po nangyari po yun. Hindi po nangyari. Sa pinanganak, doon sa isang munting sabsaban, na kung saan mga hayop pa yung mga pinagsama-sama para lang makover yung kanyang panganganak. Sabihin, papansinin nyo anak, siya yung hari. Pero nandun siya doon sa isang sabsaban, no? So ipinakikita lang naman doon na ang ating Panginoon ay fair, patas. Hindi siya yung nasa taas, kundi talagang bumaba siya. Actually, kung pwede naman gawin naman ng ating Panginoon na
bigla siyang lumutang, o di ba? Sabihin niya, o sige, pinapatawad ko na kayo sa mga kasalanan niyo at sumunod kayo sa akin. Di ba ganun eh, pwede. Pero hindi nangyaring gano'n dahil ang ninanais ng Panginoon, ang ating Ama, ipakita kung ano yung buhay ng bilang isang tao. Di ba? At pinaranas din sa kanya bilang isang bata na kailangan niyang lumaban. Siyempre, of course, yung time na yun, bata siya. Maaaring may mga darating sa kanya mga sakit-sakit, ganyan. Siyempre, bata eh. Physical yun. So, pero pinaglalabanan dahil siya yung nakatakda na siyang magliligtas sa ating pong lahat. Tandaan po natin yan mga kaproks, na hindi lang siya dumating dito para sa mga mabubuting tao o sa mga mabubuting mga gumagawa, kundi sa mga makasalanan. Iniwan niya yung kahari niya doon sa langit, bumaba siya upang para tayo i-save. Yun ang pinakamahalagang dapat nating maunawaan. Yung pagmamahal, actually talagang pagmamahal, kaya nga yung kanyang anak isinugo, di ba? So kaysa isang anak binigay, di ba? So sabi, ganung pagmamahal yung binigay ng ating Ama para sa ating lahat naman. Na yung batang sanggol na yon na si Jesucristo ay nagbilang nagkatawang tao, yun ang naging basihan natin na praise God, meron pala na tagapagligtas. No. So tandaan po natin yan. No? Hindi naman po masama na mag-celebrate tayo ngayong this coming 25, ngayong 25 na to, na para tayo ay magsaya, mag-enjoy, magbigayan, magbukasan ng mga regalo, at magsabihan ng Merry Christmas or maligayang kaarawan. But tandaan po natin yung kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kung bakit siya pumunta rito. Yun ang napakahalaga natin, dapat nating maunawaan na ang lahat po ng bagay na nandito sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. At never niyang ginawa ito sa sarili niya na hindi tayo magdesisyon sa ating sarili. Binibigay sa ating desisyon kung ano ang gusto mong gawin sa buhay po natin. Ito yung magiging mabuti o magiging masama. Diba? Tanda lang po natin yon mga kaproks, na ang pagsa-celebrate natin ngayon ay huwag nating ilayo ang tunay na at kahalagahan ng Pasko. Yung pagbibigayan at pagmamahalan at of course, yung pong kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Yung po yung napakahalagang dapat natin tandaan sa ating buhay habang tayo nabubuhay, sapagkat minsan lang na dumating, isa lang ang ating Panginoon ng iba. Wala nang iba na magkiklaim na sila ay meron ng darating at tagapagligtas, kundi yun na ang ating pong tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. At napakasarap po ngayon sapagkat dito po sa Saudi Arabia ay napakalamig na po talaga. Nag-start na po ang lamig at mapasok na sa kasukasuhan, kabuto-butuan na. Kaya kailangan magpalamig, magpainit ng exercise. Yun. At tandaan din po natin mga OFW, no? Ingat din po tayo. At kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na po tayo lumabas, hindi lang po tayo sa bahay. At mag-doble po tayo ng mga damit or mga jacket na pwede nating gamitin para panglaban sa lamig. At tandaan din po natin na lagi po tayo humingi ng proteksyon sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nakakatawag ngayon sa ating Panginoon Jesus dahil isinugo nga yung ating ang kaisa-isa niya anak na sa ating Panginoon. Siya ay ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang natin pong lagi nating ating pong alalahanin. Yung pong pagkasilang ng ating Diyos ay isa pong malaking blessing po yan sa buong mundo. Hindi lamang po para sa atin, hindi po para sa iyo, sa lahat po ng kanya pong mga nilalang. No, ay doon po tayo dapat nagpo-focus. Magpasalamat tayo sapagkat ang tunay na ang kalagahan
ng Kapaskuhan ay yung kaligtasan at yung pagbibigay ng patawad ng Diyos sa ating lahat. Yun ang kahalagahan ng Pasko. Yan. So, bigay nyo yung regalo nyo na sa akin. Wow! Hindi yun. Yun na yung ilang po yung mga dapat lang natin alalahanin na hindi naman dapat natin kailangan pang palawakin o lawakan pa yung ating pong pag-uusap regarding po dito po sa Pasko, sapagkat alam naman po natin na pag dumarating ang Pasko ay yung sinasabi nga ito yung araw na kapanganakan ng ating Diyos. Kaya hindi naman po natin dapat alisin sa ating pong pang-araw-araw na sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Diyos. Kung ikaw nga at saka ako o ako man di ba? Meron tayo kapanganakan na sineselebrate natin, ganun pa man ay ang especially pang ating Panginoon na pinanganak ngayong buwan na to. Yun. So, sabi ko nga po, ay hindi po naman masama na mag-celebrate, but alam naman po natin yung tama at mali. At kung mali naman yung ginagawa mo, ay huwag mo na i-celebrate. na mananayin ka na sa Diyos, magpasalamat sa Panginoon. Pero kung tama yung ginagawa mo, ang ibig sabihin po ay huwag ka nang kung ninanais mo lang na mag-celebrate ka lang dahil naiinggit ka lang sa kapwa mo, ay huwag mo na gawin. Maging magpasalamat ka sa Diyos sapagkat simple lang, magpasalamat ka sa Diyos, sabihin mo sa Kanya na, Lord, salamat po at ikaw ay isinilang at happy birthday sa iyo. Hindi lang, di ba? Masaya na ang ating Panginoon dahil inaano niya yun na binibigay mo sa Kanya yung pagpapasalamat sa tumakbong na sa loob ng isang taon. Di ba? So maraming po salamat sa inyo po. At ito po ang ating pong verse for today. Napakaganda po ng verse for today po natin ngayon. Sabi nga po sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggan, Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Oh, di ba? Nasa kanya lang pong lahat. Doon sa batong yun, di ba? Yung pinanganak yung ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 1:23, ay ito, tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos o God with us. Yun. Diba? Yung prophecy doon sa Isaiah 9 verse 9:16 ay sinabi na at nangyari na dito sa Bagong Tipan doon sa Matthew 1 verse 23 na ipinanganak na ang tagapagligtas at tatawagin itong Emmanuel. Sabi po, kasama natin Diyos, in English po, ay ibig sabihin po ay God with us. Napakasarap, di ba? Lagi natin kasama ang Diyos. Ating kasama ang Diyos sa lahat po na tayo po sa maparoon ay kasama natin lagi ang Diyos. Hanggang po natin yan. Napakasarap po talaga na lagi po tayo ay inaalala po natin yung pong kapanganakan ng ating Panginoon. Ito quote for today. Yan, ito ang quote for today. Makinig po lahat. Ang pagparito ng anak ay patuloy lamang na mahal tayo ng amang nasa langit. Sapagkat sa sanggol pa lang may nakabalikat ng malaking misyon sa sangkatauhan. Ito katanungan. Ikaw ba? May misyon ka bang ipakilala ang Diyos sa buhay mo sa iba? Yan. Ikaw lang makakasagot niyan. Ikaw lang makakasagot niyan. Ibig sabihin lang po nito ay kung may mission ka na ipakilala ang Diyos kahit say nasa pagiging isang bata, ipakikilala mo siyang nagpagligtas natin sa ating buhay, ay mission mo na yun. Diba? Kahit na simpleng pananalita o magsabi sa mga ibang kapwa natin, ay mission na po yun. Kasi pinapakilala mo ang ating Diyos. Yun. Maraming po salamat muli sa inyo sa patuloy niyo pong mag-support sa lahat po ng mga nasa Pilipinas, ang aking pamilya sa Pilipinas, at maging dito po sa Saudi Arabia, ay salamat po at shoutout po sa
family po ng Alhasa CCF. Yan, Alhasa CCF. Shoutout po sa lahat po ng nandyan at nakapakinig. At sa lahat din po ng buong nakakapakinig ng Emmanuel na ito, ng Emmanuel Radio Station, EGMI Radio Station. Yan. Maraming po salamat sa inyo at patuloy lang po tayo magpasalamat, patuloy tayo maglingkod sa Diyos. Kahit anuman ang dumating, anuman ang sa ating buhay, ay lagi natin pasalamatan natin Panginoon sapagkat ilang naman po ninanais ng Diyos. Tayo ay pasalamat at kilalanin siya na siya ang ating tagapagligtas, na siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya ang ating tagapamahala sa ating pong buhay at hindi ang ating pong sarili. No, ibigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon at ang Diyos na po ang siyang hahawak at mag-iingat po sa ating pong buhay. Maging sa ating pong pamilya dyan, sa Pilipinas man o saan man sa buong mundong ito na kung saan ay pag-iingat ng Diyos ang ating pong dalahin at siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon sa lahat ng oras po. Yun. Maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng shoutout na po pala sa aking pong apo. Nakalimutan ko na naman. Makalimutan ko eh. Shoutout sa aking pong apo na si Rio Ben Sayon. Yan. At malapit na. Makakarating kayo dito at abangan nyo rin po yung aking pong live. Yan. Mag-live po ako sapagkat doon po sa aking pong pag-uwi. Ngayon pong week na to ay uwi po kami at baka po New Year ay nandiyan pa ako sa Pilipinas or mayroon po akong mga interview po dyan sa Pilipinas na naman po at karagdagan po yon sa ating po papalakas sa ating pong spiritual upang makahikayat po tayo sa mga ating mga kapatid na ninanais na makilala ang ating Diyos. Kaya muli, ito po si Prox Benz na nagsasabi pong maligayang Pasko po sa lahat at patuloy nating kilalanin ang Diyos na siya ang tunay na ating pong Christmas o Christmas sa ating buhay. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Prox Benz na nagsasabi po ng lahat po ng bagay, lahat po ng pangyayari o mga inyong pong mga ninanais na panalangin ay lagi nating ipa sa Diyos at pasalamatan sa ating Panginoong Hesus. Tayo magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Ito ang EGMI Online Music Radio. God bless.